Everybody shout, praise the Lord. Laiko ng Diyos, mga minahal na pagkaigsunan, dito po tayo sa pinakahamlagang bagay sa ating pagsamba sa Diyos na araw na ito. Mga minahal, ang pakikinig sa salita ng Diyos, ihanda po natin atong mga puso't isipan, mga minahal. Ibigay po natin ang pagkataon sa atong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ating beloved co-preacher, Brother Ricardo Bautista. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Labis po ng aming pagpasalamat sa iyong minsanan pa, O Diyos, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Salamat po marami sa dakilang kahabagan mo sa bawat isa amin. Dakilang kaligtasan, dakilang pribilehiyo na ikayaming makilala at paglingkuran, O Diyos. Salamat po, Diyos, yung katapatan sa iyong mga salita. Salamat sa iyong matamis at banal na presensya. Salamat sa mga buhay na patotoo. At narito kami misanan pa sa aming pagkikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po, God, ang iyong banal na salita na aming pakinggan. Langisan mo at pagpalain ang bawat salita, O God. Langisan mo ang yabang lingkod. Sa ganang akin, wala akong magagawa. At aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, mga adlang sa gawain sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Una tigit po sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pagsamba at paglulahati, pagparangal ay tangi lamang sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang propeta ng Diyos. Amen. At gayon din po sa patuloy natin pag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong buong sangbayan, sa kanilang mga pamilya, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong mundo, at sa ating lahat na dito sa dako ng Pitalo, mahayong hapon kanatong tanan. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo na po'y makinig ng salita ng Diyos. Napakapalad po natin, Eberziman. Sapagkat mga kapatid, masasabi ko na wala nang taong pinakamapalad sa buong mundo kung hindi yung taong nakasumpong sa mahal na Panginoon. Eberziman. Sapagkat walang kwenta ang buhay ng tao kapag hindi mo kilala ang Diyos. Eberziman. Walang kabuluhan sa walang kabuluhan ang buhay ng tao kapag hindi siya naglilingkod sa Diyos. Amen. Subalit tayo po'y mapakapalad sapagkat naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Amen. Ang ating pong topic sa oras na ito yung tinatawag na mga minamahal, the blessings o God's blessings for the true worshipers. Amen. Ang pagpapala ng Diyos sa mga totoong mananambahan sa Kanya. Amen. For the true worshipers. Meron kasing mga minamahal nga true worshipers. Meron ding tinatawag na false worshipers. Amen. Mga minamahal, maraming tao ngayon, araw ng linggo, ang iba nandun sa kanilang mga sambahan at sila'y sumasamba rin sa Diyos. Amen. Maraming reliyon ngayon, mga minamahal, nandoon sa mga sambahan nila, sila rin ay nagsasamba sa Diyos. Pero mga minamahal, basahin natin ang Biblia. Mga kapatid, tayo po ay napakapalad sapagkat tayo po yung tinatawag na mga true worshipers. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Amen. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, mga kapatid, sabi po ng Biblia, na ang worship, the word worship, derived from an Old English word, tinatawag na worship. Amen. Amen. Ibig sabihin, ito po'y napakalaga worship, na mahalaga ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Amen. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, na sa history sa pagsimba sa Diyos, ang mga tao noon, mga minamahal, ay nagsisimba sa Diyos. Amen. From the beginning of history. Kagaya po mga minamahal ni Adam and Eve. Amen.
Simula kay Adam ag si Eva, sila'y nagsamba na sa Diyos. At gayon din po mga minamahal, sa panahon ni Cain at ni Abel, Amen. Maging sa panahon mga minamahal na sumunod si Noah, Amen. So lahat ng mga taon, mga naunang mga tao nung araw, sila nagsasamba sa Diyos, nag-o-offer sa Diyos, Amen. Hanggang tuloy-tuloy ang panahon ng mga Israelita, panahon ng mga propeta, mga minamahal, sila'y patuloy na sumasamba sa Diyos. So sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, tayo po ay mapalad sa panahong ito sapagkat nasumpungan natin mga minamahal, tinuruan tayo ng Diyos sa tamang pagsamba sa Kanya. Amen. Yung ating pagsamba ngayon, ito ay direct sa langit. Amen. Nung araw tayo po'y sumasamba, lumuluhod sa mga larawan, mga ribulto, mga minamahal, akala natin yun ang tamang pagsamba. Amen. Amen. Kung saan yung mga milagroso ng mga ribulto, doon tayo pupunta, mga minamahal. Kung saan yung mga malalaking ribulto, nandoon tayo, mga minamahal, sabagat akala natin yun ang tamang pagsamba. Amen. Subalit mga minamahal, kung basahin natin ang banal na kasulatan, lahat ng ating ginagawang yun ay walang kabuluhan. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, they worship me in vain. Amen. Because they hold the traditions of men. So when the people hold the traditions of men, mga minamahal, then their worship, mga minamahal, is vain. Amen. Amen. Walang kabuluhan. They actually rejected the word of God, and their worship is in vain. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan sapagkat gihawiran ba ang mga kagigabilan-bilin ng sugilanon sa mga katigulangan. Ibig sabihin mga minamahal, they hold the traditions of men. Traditions of men means teachings of men. Amen. Turo ng tao at hindi turo ng Diyos. Subalit ngayon, ang Biblia nagsabi, ang totoong pagsamba, simbaho nato ang Diyos ay Espiritu o kamatuoran. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So mga kapatid, ating pong pag-aralan, God's blessing for the true worshipers. Sabi po ng Biblia, when true worship occurs, God has many blessings in store for the true worshipers. Amen. Kung ang totoong pagsamba ay mangyayari, sabi po ng Biblia, maraming pagpapala inihanda ang Diyos sa atin. Amen. Habang tayo nagsasamba ngayon, isang bagay pa ang aking nakikita, lahat tayo maligaya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When the true worship occurs, sabi po ng Biblia, God has many blessings in store for the true worshipers. He promised to send the manifestation of the Holy Spirit. Amen. To send the abundant joy. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat maligaya. Amen. Ang ating nasa puso, kaligayahan. Ang ating nararamdaman, kaligayahan ang ating nararamdaman habang nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi ng Biblia, abundant joy, abundant peace. Amen. Amen. Ibig sabihin, abundansyang kagalakan sa ating mga puso. Mga minamahal, sabi po ng Biblia, yung tinatawag na abundant peace. Kaya pag ang pagsamba ay mangyayari, totoong pagsamba ang ating gagawin, unang maramdaman natin, magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, abundant peace. Abundansya ang kapayapaan sa ating isip at puso. Payapang-payapa ka. Nandito yung tinatawag na heavenly peace. Amen. Di natin maipaliwanag na kagalakan. Amen. Kindly open your Bible, mga minamahal. Purihin natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito muna tayo mga kapatid. Praise the Lord. Sa aklat po ng Matthew chapter 18 verse 20. From the book of Matthew,
chapter 18, verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Matthew, Kabanatang 18, ang talata 20. Sapagkat kung saan magkakaroon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. Amen. Mapalapakan ba natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? So ang Diyos mismo ang nasa ating kalagitnaan. Ever amen? Siya ang ating special guest. Ever amen? Dahil sabi ng Biblia, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen? Saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Abang nasa ating kalagitnaan ang mahal na Panginoon sa oras na ito, daman-daman natin ang kagalakan, hindi natin maiwasan na tumulo ang ating luha sa matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ebarsiman! Nung araw, mga minamahal, hindi natin alam kung merong presensya ang Diyos. Ebarsiman! Hindi natin alam kung merong presensya ang Diyos, merong Holy Spirit. Mga minamahal na kahit tayo po'y tumanda na sa reliyon, nag-aral man sa mga reliyon, mga kapatid, hindi natin alam yung Holy Spirit. Basta ang alam natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mga minamahal, yun lang at alam natin, pero hindi natin alam na anong Holy Spirit. Ebarsiman. Yung Holy Spirit pala, ito yung nagsasabi ng Biblia, when the Holy Spirit is come upon you, sabi po ng Biblia, ang Banal na Espiritu Santo ay sa inyo. Maramdaman natin yung tinatawag na kagalakan. Nahihipo tayo ng banal na presensya ng Diyos. Tumutulo yung ating mga luha. Ebarsiman. Matamis na presensya ng Diyos. Hindi natin mapigilan, mga minamahal, na tayo lumuha sa matamis na presensya ng Diyos. Yan ang Holy Spirit. Ebarsiman. Sa atin, hindi natin makikita ang Diyos ngayon. Hindi natin makikita ang mahal na pinamukhaan. Nasaan ba ang Diyos? Hindi natin alam nasaan ang Diyos. Pero ang banal na presensya ng Diyos, yan ang sinasabi ng Biblia, na 2, 3 man nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Amen. So the promise of God is to be in our midst. Sabi po ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sinong hindi matutuwa, mga minamahal, kapag ikay sumamba sa Diyos, nasa iyo, nasa ating kalagitnaan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Naalala natin yung mga patutuo ng mga kapatiran. Mga minamahal, yung last na testimony, bago pa lang, mga minamahal, yung isang kapatiran natin, mga kapatid, pupunta siya sa gawain, mga minamahal. Yung gawain, napakaliit pala na gawain. Ilang piraso lang. Malayo pa siya, mga minamahal, narinig niya, napakaganda ng kantahan. Mga minamahal, ang sarap pakinggan ng mga kantahan. Ang sabi niya, ang ganda naman ng kantahan nila. Napakarami siguro nila. Mga minamahal, pagdating niya sa gawain, nagulat siya. Mga minamahal, ilang piraso lang ang tao, wala pa silang mga instrumento. Ibig sabihin, kasama natin ang mga anghel ng Diyos na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ebarsiman. Nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan abang tayo sumasamba sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, nandito ang mahal na Panginoon umiikot sa ating kalagitnaan. Mga minakino-comfort ang bawat isa sa atin. Ebarsiman. Another thing, sabi po ng Biblia, mga minamahal, when the true worship will occur, mga minamahal, yung blessing ng Diyos, sabi po ng Biblia, to overshadow His people with His glory. Ebarsiman. Amen. From the book of Exodus, chapter 40, verse 35. From the book of Exodus, chapter 14, verse 35. Chapter 40, verse 35. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Amen. Exodus, Kabanatang 40, ang talata ay 25, 35. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw niyon ang ulap
at pinuspos ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang tabernakulo. Amen. Amen. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal, sabi po ng Biblia, si Moses hindi makapasok doon sa tent ng kongregasyon dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay nandoon, Ebarziman. Napuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang tabernakulo. Ibig sabihin dito sa atin, mapupuno ng presensya ng Diyos ang ating pagtitipong ito, Ebarziman. Amen. Lahat tayo mga minamahal, bata, matanda, mga minamahal na marunong ng magpuri, magpasalamat sa Diyos. Kahit mga kabataan, mga children's choir, ating nakikita mga minamahal, sila'y nakakadama ng presensya ng ating mabait na Diyos, Ebarziman. Napuno ng presensya ng Diyos ang tabernakulo. Ibig sabihin ng ating pagtitipon na ito, nandito, overshadow of His glory, sabi po ng Biblia. Ebarziman. Kaya mga minamahal, napakapalad natin sa pagsamba sa Diyos. Yung panahon ng mga Israelita, panahon nila Moses, kung paanong sumasama ang Diyos sa kanila, yun din po ang panahon natin sa araw na ito. Kasama natin ang gloria, ang himaya sa atong Ginoo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, to bless His people with showers of blessing. Ever see, man? Ezekiel chapter 34 verse 26. Ezekiel. Sabi po ng banal na kasulatan, mga may to overshadow His people with His glory, especially with peace. Kindly. From the book of Ezekiel, chapter 34, verse 26. And I will make them 26. and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. Amen. Ezekiel, Kabanatang 34, ang talata ay 26. At aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong na sa palibot ng aking burol at aking paralagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng papapala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Showers of blessings. Amen. Lalagpak ang malakas na ulan. Ang ulan ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. Ever see, amen. Lalagpak ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin na totoong sumasamba sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Kaya po sa ating pagsamba, mga minamahal, sikapin natin ng ating pagsamba. Ito'y maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Paano naman naging katanggap-tanggap? Ibigay mo ang i-offer mo ang iyong sarili sa oras na ito. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para isagawa ang ating mga gawain. Ever see, amen. Meron kayong 6 na oras, 6 na araw para magtrabaho, maghanap buhay para sa inyong mga panginanglan, pangangailangan, mga minamahal sa inyong negosyo, pag-atiman sa inyong mga business. Pero yung araw na isang araw, ibigay naman natin sa ating mabait na Diyos. Ever see, amen. Upang sumamba sa mahal na Panginoon. Dahil kung sambahin mo ang Diyos, mga minamahal, pangako ng mabait na Diyos, sabi po ng Biblia, sa kapanahunan, papasok, lalagpak ang araw ng pagpapala. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Showers of blessing, ibig sabihin, talagang abundansyang pagpapalang ipinangako ng mahal na Panginoon. Darating at darating sa bawat isa sa atin. Ever see, amen. Ito pong showers of blessing, time will come in His own time, in His perfect time. The Lord bless you abundantly. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Especially with peace, yung kapayapaan. Kapag tayo po'y nagsama-sama at nagpupuri sa Diyos, nandito yung totoong heavenly peace. Ever see, amen? Yung kapayapaan na hindi natin ma-explain ba? Yung tinatawag na hindi may paliwanag na kapayapaan. Yun ang mararamdaman ng bawat isa sa atin. Kahit marami kayong problema sa bahay, problema sa pamilya, pero kapag ikay sumasamba sa Diyos, magkakaroon ka ng heavenly peace. Kapayapaan ang tinasabi na mga minamahal, hindi may paliwanag na kapayapaan. Another thing, mga minamahal, sa ibon ng Biblia, to answer the prayers of those who pray, mga minamahal, in sincere faith. Ever see, amen. Ibig sabihin, ang blessing ng Diyos, ito po tinatawag na answers prayer.
Verse Amen. Kapag tayo nandito, mga minamahal, at sumasamba sa Diyos, pangako ng Diyos, tutugunin niya ang ating mga dalangin. Amen. To answer their prayers. So one of the most blessing, itinatawag na promise ng mahal na Panginoon, to answer their prayers, mga minamahal, at ang pangako ng Diyos sa atin, sabi po ng James chapter 5, kaya ni-open your Bible from the book of James, chapter 5, verse 15. From the book of James, chapter 5, verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Amen. Santiago, Kabanatang 5, ang talata 15. At ang panalangin ng pananampalataya ay maliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya, ay patatawad sa Kanya. Amen. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kahit na may mga taglay na karamdaman, kapag tayo sumasamba sa Diyos, pagagalingin kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang blessings na tatanggapin natin, mga minamahal, kapag tayo sumasamba sa Diyos. Sabi po ng Biblia, pagagalingin ang ating mga karamdaman. Amen. Yung may mga karamdaman sa inyo, iasa natin sa Diyos oras na ito. Amen. Kapag tayo sumamba sa Diyos, yung blessing na mahal na tinatawag na package. Amen. Pag sinabing package, mga minamahal, lahat nandoon na, kasama ang kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa problema. Amen. Katugunan sa ating mga dalangin. Kaya pakasarap sumamba sa mahal na Panginoon. Amen. Ang pagsamba natin sa Diyos is dakilang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa tao, mga minamahal, sapagkat magkamit mo ang presensya ng ating mabait na Diyos. Amen. Sa pagsamba sa Diyos, diyan mo mamit ang presensya ng Diyos. Ang kabanal-banalang Diyos, mga minamahal, nasa langit, bababa ang kanyang banal na presensya kapag tayo sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga ng pagsamba natin, mga minamahal. Una, to meet the presence of the Lord. Amen? Upang mamamit natin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba, bababa ang banal, kabanal-banalang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, to answer our prayers, pakinggan ng Diyos yung ating mga dalangin. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, ito po sinasabi ng Biblia na to send the manifestation of the Holy Spirit from the book of John, chapter 15, verse 26. From the book of John, chapter 15, verse 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. Amen. Juan, Kabanatang 15, ang talata 26. Darapat paparito ng mga aliw sa akin suhuyin sa inyo mula sa Ama. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siya magpapatotoo sa akin. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng mabait na Diyos, mga minamahal. So ito po ang another blessings na ibibigay ng Diyos sa atin. I will send them the Comforter, which is the Holy Spirit. Amen. Will guide them into all truth. Tayo po'y papatnubayan ng Diyos sa katotohanan. Kaya po dito sa ating pagsamba, mga minamahal, nandito ang banal, kabanal-banalang presensya ng Diyos to send the manifestation of the Holy Spirit to guide us into all truth. Amen. And to comfort us. Amen. Iko-comfort ka ng Diyos kahit anong problema meron kayo, mga kapatid. Kapag tayo sumasamba sa mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ang magko-comfort sa bawat isa sa atin. Iba't ibang problema meron kayo. Amen. Subalit ang Holy Spirit, kaya kayong i-comfort ng banal na Espiritu Santo. Kung kayo nasa panlulupaypay, nasa panlalamig, nasa kalungkutan, nasa problema, nasa karamdaman, ang banal na Espiritu Santo ang magko-comfort sa bawat isa sa atin. Amen. Ito yung blessing ng Diyos sa totoong pagsamba sa mahal na Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, praise the Lord, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa verse, kindly open your Bible, praise the Lord. Dito po mga minamahal sa verse, John chapter 17. 17 verses 17 up to 19. John.
From the book of John, chapter 17, verses 17 to 19. Sanctify them through the truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, and they also might be sanctified through the truth. Amen. Amen. Juan, Kabanatang 17, ang tala 17 hanggang 19. Pakabalingin naman sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mapakabanal sa katotohanan. Amen. O, palapakan natin ang malakas ang mabait na Diyos. Sanctify them. Mamaya ibig sabihin, sanctify them through the truth, for thy word is truth. Ever amen. Maging banal ang bawat isa atin kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ever amen. Dito tayo magiging sanctified, magiging banal kapag tayo nakakapaginig ng mensahe ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Ever amen. Ang banal na Espiritu Santo ang nangungusap sa inyo, ang siyang nangtuturo sa inyo kung anong dapat nating lakaran sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever amen. And the Lord said, mga minamahal, sanctify them to thy word, for thy word is truth. Ever amen. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito ang magpagiging banal sa bawat isa sa atin habang tayo nabubuhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung araw, hindi tayo naging banal. Ever amen. Palahubog kita, sugarol, babaero. Amen. Naggamit og drogas. Amen. Amen. Nandito ang kasalanan sa buhay natin, mga minamahal. Wala tayong takot sa Diyos. Pero nang mula na tayo makakilala at maglingkod sa Diyos, pinaging banal tayo ng Diyos sa kanyang banal na salita. Abang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, na-observe natin ang pulong sa Diyos, mga minamahal. Ever amen. At ito ang nagtuturo sa atin na dapat nating lakaran. Sabi ng Biblia, when the word of God shall preach, sabi po ng Biblia, they will sanctify by the truth, for thy word is truth. Palapakan natin na malakas ang ating mabait na Diyos. Ever amen. Another thing, mga minamahal, to comfort, to encourage, and to strengthen His people. Isaiah chapter 40, verse 1. Kindly. From the book of Isaiah, chapter 40, verse 1. Comfort ye my people, saith your God. Amen. Esayas, Kabanatang 40, ang talata 1. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Amen. O, palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. So ito po yung sasabi ng Biblia. Ang sabi po na to comfort and to encourage and to edify, to strengthen His people. Abang tayo po'y sumasamba sa Diyos, ang Diyos ang nagko-comfort sa atin, ang mahal na Panginoon nagpapalakas sa atin, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ang tinatawag na strengthen us. Siya nagpapabigay sa atin ng kagalakan, encourage us, nagpapibigay sa atin ng kasigasigan sa ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po'y sumasamba, mga minamahal, ito yung malaking blessings ng binigay ng Diyos sa atin. Kapag tayo po'y nandito sa pananambahan at nagpupurin, sumasamba sa Diyos, mga minamahal, isa na't mong pagpapala na tayo sumasamba sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Merong mga hindrance of worship. Una, ano pong hindrance of worship? Ito pong sinasabi po ng banal na kasulatan, if the worship, mga minamahal, of God is mere from lip service. Ang sabi po ng Biblia, and the hearts of God's people are far from Him, then God does not accept the worship. Yung sinasabi ng mere lip, yung sa labi lang, ever amen. Sabi ng Biblia, these people honor it with me with their lip, but their heart is far away from me. Is far from me. Ever amen. Ang mga tao nito ay sumasamba sa akin sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Nawa ang ating pagsamba, nandito yung ating puso. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi lang po para makita tayo nandito tayo, present, mga minamahal, pero yung mental natin, yung spiritual natin, yung puso natin, wala dito. Ever amen. Ibig sabihin, ang pagsamba ay walang kabuluhan kapag sa labi lang. Kailangan manggagaling sa ating mga puso ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon.
Ulitin ko po mga minamahal, these people honoreth me with their lips, but their heart is far away from me. Ang mga taong ito, malapit ang kanilang mga labi, nagsasabing Panginoon, sumalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Huwag natin pahintulutan na kung tayo nandito, malayo yung puso natin. Sikapin natin, nandito tayo, ibigay natin yung buong puso natin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Another thing, itinatawag mga kapatid na sa ipo ng banal na kasulatan, another hindrance to worship, mga minamahal, to true worship. Ito sinasabi po ng banal na kasulatan na is a lifestyle of compromise, sin, and immorality. Everybody say amen. Everybody say amen. Immorality, compromise, at kasalanan. Kapag tayo po'y sumasamba, pero tuloy-tuloy ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid, hindi po yan kalugdan ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Amen. Hindrance yan sa pagsamba because of immorality, sin, and compromising. Kaya po mga minamahal dito, tinuturo natin, huwag lipod-lipod, everybody say amen. Amen. Tinuturo natin mga minamahal para yung ating pagpupuri, pagsamba, maging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Yung compromising sa sanlibutan, yung kasalanan, yung immoralidad, mga minamahal, pinuputol yan mga minamahal. Magkaroon tinatawag na spiritual surgery. Everybody say amen. If thy right hand offend thee, sabi po ng Biblia, cut it off. Everybody say amen. It is better for you to enter into the kingdom of God. Wala kang kamay. Amen. Than having two hands be thrown into the lake of fire. If thy right hand offend thee, sabi po na, pluck it out. Everybody say amen. It is better for you to blind to enter into the kingdom of God than having two eyes thrown into the lake of fire. Everybody say amen. Merong tinatawag na spiritual surgery sa Kristiyano sa ating paglilingkod sa Diyos. Pinuputol natin yung kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Amen. Dahil kung ikay, mas maigi pa sa iyo na pingkaw, sabi ng Biblia, maigi pa sa iyo na wala kang kamay, wala kang mata, papasok ka sa karya ng Diyos. Hindi po ibig literal yun. Baka dukutin nyo yung mata ninyo pag uwi sa bahay. Ha? Baka putulin yung kamay nyo. Hindi po literal. Ibig sabihin spiritual surgery. Kung isang bagay na ito ang makapagpatapon sa akin sa impyerno, putulin natin. Never say amen. Amen. Kung ang bagay na ito makakapagdala sa akin sa apoy ng impyerno, tanggalin sa buhay. Wala tayong mga kalaban dito. Tayong lahat ay magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung mga preachers na nangangaral dito, nagtuturo sa inyo para mapabuti ang buhay ninyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya pag kinalaban mo yung preachers, sinasabi ng Biblia, para kang sumipa sa tinik. Everybody say amen. Mouth of blessing ang buhay mo. Kawawa ang buhay mo. Amen. Kaya mga minamahal, sabi po ng Biblia, kung ang mata natin makapagpatisod sa atin, dukutin mo. Ibig sabihin, tanggalin mo sa buhay mo ang mga bagay na maging hadlang mo sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pinagsisisihan ng kasalanan at tinatalikuran. Ang kasalanan na hindi inalagaan, ever say amen. Ever shout, praise the Lord. Dahil ito maging hindrance sa pagsamba sa Diyos. Hindi maging katanggap-tanggap ang pagsamba sa Diyos kapag ikay nabubuhay sa kasalanan. Amen. Pinuputol ang kasalanan, tinatalikuran. Ibig sabihin, regeneration. Ibig sabihin na repentance, mga minamahal, is turning away from sins and turn to God. Turning away from sins, not turning to God, is repentance without regeneration. Ibig sabihin, para tayo maging regeneration, mabago ang kasingkal ang ating puso, talikuran ng kasalanan, ibigay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos para yung ating pag-worship maging blessing sa bawat isa sa inyo. Everybody say amen. So mga minamahal, this is the Word of God. Ulitin ko po, wala tayong pinapersonal, kung hindi, tinuturuan ang bawat isa para lumakad na may takot sa mahal na Panginoon. Para hindi maging hadlang ang kasalanan sa pagpupuri, sa pagsamba. Hindi maging hadlang yan sa presensya ng Diyos para maramdaman natin ang abundant blessing na pinangako ng mahal na Panginoon. Ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Ever say amen.
Kahit saan dako, kasama mo ang mahal na Panginoon dahil pinapatnubayan ka ng mabait na Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, mga minamahal, napakaswerte mo. Bakit? Diyos ang kasama mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang tayo mag-worship ngayon, habang tayo nagsasamba sa Diyos, hindi lamang sa labi. Mga minamahal, ang pagsamba natin ngayon sa mahal na Panginoon, hindi lang sa labi, kung hindi sa puso natin, mga kapatid. Yung worship, mga minamahal, praise the Lord.